And I don't know kung totoo po, sa heart center, marami pong pasyenteng nag-aantay ng GL. Hindi po sila Totoo po yan. nag-discharge. Totoo yan. It's, Kaya pati dito sa amin. pumipila ho, nagkakaroon po ng inefficiency ang mga ospital dahil sa GL na hiniintay nila sa mga kung kani-kanina Kaya po. I agree with you, Ms. Dr. Perez, kasi kung tinaasan nga ng PhilHealth ang counterpart nila, participation nila, yung coverage nila, ay mas mababawasan yung hospital billing ng pasyente. Hindi lang sa heart center, sa lahat. I'm talking about all hospitals. Sige, actually, Dr. Liquete muna sandali ng NKTI Executive Director. Ito, meron silang maraming pasyente ito, parang heart center din po ito. At malaki ang requirements nito pag na-admit ka doon, kailangan mo ng transplant, operasyon, dialysis. Laki po ng ginagampanan nitong NKTI. Thank you, Your Honor. Actually, given na yon na gusto namin lahat tumaas ang PhilHealth. Kasi sa pag-charge ng pasyente, inuuna po yun, di ba, yung mga deduction for BWD and then PhilHealth, etc. Talagang malaki ang gap, especially for our chronic renal patients. Ang problema, totoo namang pag ang pasyente pumupunta sa amin at walang-wala nga, okay naman yun i-refer sa malasakit. Ang problema namin ay yung mas marami itong problema sa mga private patients na naghihintay ng GL from senator daw, congressman. Wala pa silang GL pag pumapasok sila sa amin. And oo nga, financially incapacitated sila. Accepted naman yon. Pero sa kanila nanggagaling na they're waiting for GL from the congressman. So one time nga I was called sa Congress. Bakit daw hindi ako nagbibigay ng GL sa Congress? Sabi ko, hindi naman ako nagbibigay ng GL. So thank you, nung nagkaroon na yung malasakit, nare-refer na namin agad. So ang problema namin is that sabi nga limited Singit ko lang yung Malasakit Center, walang pinipiling pasyente, di ba? Yes, sir. Kahit sino. Basta i-refer poor and namin. indigent patients ka. Yan. Yeah. Tagal na yan. Ganun talaga ang nasa Talagang batas yun. Pero malalaki pa rin ang gastos ng mga pasyente. So, naglilimit man ang malasakit, di ba? Para naman maraming mabibigyan. But I get GLs 500,000, 1 million. Sabi ko, yun na nga, may iniquity talaga in all this. Kaya, tinignan namin, sino ba talaga ang nagbigay nito? Tama, kontrolado nga sir, ng politicians natin. I'm just putting everybody on the ground. Kasi kami po ang naiipit, no? Pag sinabi ng pasyente na naghihintay sila ng GL, hindi naman namin sila mapapauwi, no? Lalo na kung namatay. Sige, approve na lang ng approve. At saka, sayang naman if we hold them. We hold the bed. Kailangan namin ng beds. So, approve na lang. Until, sometimes, ang utang sa amin ng GL is amounting to 1 billion na. Sige pa rin. Actually, kami ang nagluwal nun. Hindi yun directly from the DOH na nabigyan kami. And finally po, pagdating sa MAIFIP, we would also like to see that yung fund na to be managed by health facilities, not by politicians or in a way na talagang magagamit para sa nangangailangan pa siya. Sasagutin lang Maraming po salamat po. Mr. Salamat, Chair. Dr. Perez. Sasagutin po ng DOH yung about this call for action. Since sila po ang nag-handle ng MAIFIP, no? Malaki po ang budget ng MAIFIP. May tanong lang rin po ako sa inyo since sinuggest nila na dapat po health facilities ang mag-handle po nito. Mr. Chair, I would like to clarify, and for the information of everybody, the MAIFI program is not handled by politicians. It is handled by a specific office in the DOH, that is the Malasakit Program Office. Kami po yun. And then,
automatic po, meron po ang mga DOH hospitals na 87 across all nations na meron po silang funding ng MAIFIP. Ang maganda lang po dito, if you are able to utilize it very efficiently, you can always ask from our office. So mali po yung connotation ng marami na it is handled by politicians. So kami po ang nag-handle nito. So lahat may access